Hello sa ating mga SSS pensioners dyan, especially sa mga baguhan pa lang na pensioner ni SSS. Sa video na ito pag-uusapan natin, sino-sino nga ba ang dapat mag-comply ng AKOP at kailan ba dapat ito ginagawa ng mga pensioner ni SSS. Ang AKOP po ay Annual Confirmation of Pensioners. Kaya merong ganito si SSS para malaman po nila kung ang pensioner ba nila ay existing pa or hindi na. Pero sino-sino nga ba ang mga mag-comply nito? Narito po, ang mga dapat mag-comply, 5 po itong category. So number 1, retirement pensioners residing abroad. At ang iyong schedule ng compliance is every birth month mo. Number 2, retirement pensioners residing in the Philippines who are 80 years old and above. Kapag nandito ka lang naman sa Pilipinas, magkukumplay ka po ng iyong AKOP pagdating mo ng 80 years old at yearly mo na pong gagawin yon. At ang schedule ng iyong compliance is every birth month mo. Number 3, total disability pensioners. Ang iyong schedule ng iyong compliance is every birth month. Number 4, death survivorship pensioners. Ang schedule ng iyong compliance ay birth month of the deceased member. So yung namatay na member, birth month niya, yun ang schedule ng iyong compliance. At panglima naman, dependent children under guardianship. Ang iyong schedule ng compliance sa AKOP ay birth month din ng deceased member. Narito naman kung paano mo siya gagawin. May mga choices ka po kung paano mo gawin ang iyong AKOP. Paano ka mag-comply ng iyong AKOP. Number 1, pwede mo tong gawin, personal appearance. Pupunta ka po mismo sa SSS, magdala ka ng, may form sila doon, for AKOP form, pipil-upan mo yon at magdala ka po ng iyong mga valid ID. Kapag ikaw naman ay total disability pensioner, magdadala ka po ng iyong medical document na sumusuporta sa disability benefits. Number 2 na pwede mong gawin, AKOP sa pamamagitan ng kinatawan o representative. Meron ka lang authorized person para mag-submit ng AKOP. So, ang kailangan mo lang dito, ang kailangan ding dalhin ng authorized person mo doon kay SSS ay yung AKOP form. Dapat filled out mo na yan, pirmado mo na rin. Authorization letter, copy ng iyong ID. Kailangan din dito guys, ang chest level photo ng pensioner na may hawak na dyaryo. At dapat updated yung dyaryo at nakikita yung date. No, dapat updated yung date ng dyaryo. So, isa yan sa mga kailangan dalhin ng authorized person mo kay SSS. Sa disability pensioner naman, kailangan mo rin additional sa'yo lagi ang medical document suportado ng iyong disability benefits. Number 3 naman, AKOP sa pamamagitan ng email. I-email mo lang kay SSS sa branch. Piliin mo yung SSS branch na mas malapit po sa area mo. Okay, doon sa email nila, doon mo siya isi-send yung AKOP form, copy ng iyong valid ID, picture, chest level picture na may hawak ka din na dyaryo na dapat updated ang iyong date, and then medical document para naman doon sa mga disability pensioners. And number 4 guys, AKOP sa pamamagitan ng video conference, through video. Pero ang pinakauna mong gawin dito, mag-i-email ka sa kanila ng date kung kailan ka available for video conference. Lalagay mo yung SSS number mo, tapos petsa and time kung kailan ka available. Hihintayin mo ang confirmation ng SSS for the video conference. At ang video conference nila guys, ginagawa yon via MS Teams or Viber. So itong video conference maganda din to sa mga living abroad yung mga nasa abroad. Kasi of course, hindi sila makakapunta naman mismo sa SSS para lang sa AKOP. So yan yung mga choices mo guys. Pili ka na lang kung alin ang mas convenient sa'yo sa pag-comply ng AKOP mo. Tapos para naman doon sa mga hindi alam paano kunin ang SSS email address ng branch, puntahan mo to guys sa Google, i-search mo tong SSS, tapos i-click mo tong kanilang page. Ayan. And then dito, scroll down ka lang. Makikita mo dito itong branch directory. Click mo yung branch directory, tapos dito may makikita kang region, tapos branch. Pipili ka lang dyan.
For example, ito, pinili ko National Capital Region. Tapos yung branch, Binondo. Andito guys, yung email address. Ayan. binondo@sss.gov.ph. So dito lang din sa baba, makikita mo na yung email address. Tapos, mag-email ka na ngayon kay SSS. Punta ka sa kung ano mang gamit mong email, no? Gmail man yan, Yahoo. For example, ito, i-address mo siya doon sa, i-send mo siya doon sa email address na SSS na pinili mo. For example, ito, binondo@sss.gov.ph. Tapos, ang magiging title mo kapag video call, no? Ito, AKOP-VC, tapos pangalan mo, tapos type of pensioner, for example, retirement. And then, lagay mo dito, guys, preferred date and time. No? Tapos, your SSS number. Tapos yun, hintayin mo na lang ang confirmation sa'yo ni SSS. I-check mo yung spam folder mo kasi minsan doon pumapasok yung mga email outside, hindi sa inbox. So, i-check mo yung spam. Alright po, so yun lang po ang aking video regarding sa AKOP. Sana ay may natutunan ulit kayo sa video ko na to. Maraming salamat sa inyong panonood. Please don't forget to share this video, guys. God bless you all!